Ang ating kwento ngayon ay nagdadala sa atin sa Kwaichong, isang lugar sa New Territories ng Hong Kong. Dito nakatira ang pangunahing tauhan ng kasong ito, si Zheng Binghua, isang residente sa tahimik na komunidad na iyon. Noong taong 1987, siya ay 37 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang pulis sa Kwaichong Police Station. Ang kanyang asawa naman na si Li Fengming na noon ay 30 taong gulang ay isang tsoper sa pampasaherong bus sa lungsod. Magkasama silang bumuo ng isang pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Isang anak na babae na 11 taong gulang at isang anak na lalaki na 6 na taong gulang. Ngunit sa kabila ng kanilang 11 taon na pagsasama bilang mag-asawa, ang pagmamahalan na minsang nagbuklod sa kanila ay matagal nang naglaho. Hindi malinaw kung ano ang dahilan, ngunit sa kabila ng kanilang malamig na relasyon, sila ay nanatiling legal na mag-asawa at hindi kailanman nagdiborsyo. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagulat ang lahat. Ang buong pamilya ay biglang naglaho. Kasabay ng kanilang pagkawala ay tila tuluyang nawala rin ang alaala ng kanilang nabigong pagsasama na parabang hindi na ito kailanman umiral. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila? Upang maintindihan natin ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan sa petsang ika-7 ng Abril taong 1987. Noon ay araw ng Martes. Sa hapon na iyon, isang kapwa-pulis mula sa Kwaichong Station ang nakatayo sa labas ng Apartment 01 na matatagpuan sa tirahan para sa mga pulis na may pamilya. May usapan silang magkita ni Binghua para uminom ng tsaa, ngunit lumipas ang oras at hindi ito sumipot. Dahil dito, nagpasiya siyang dumaan mismo sa bahay ng kanyang kasamahan. Kumatok siya, ngunit walang sumasagot. Sa mga sandaling iyon, isa pang pulis ang dumating. Ipinadala siya ng kanilang opisyal matapos mapansin na hindi pumasok si Binghua sa trabaho ng 2 araw. Magkasama silang tumatawag mula sa labas ng pinto, ngunit nanatiling walang tugon. Dito nila napansin na bahagyang nakabukas ang pinto. Marahan nila itong itinulak at pumasok sa loob. Sa kanilang pagpasok, bumungad ang madilim na kapaligiran at isang matinding amoy ang kumalat sa buong lugar. Nang buksan nila ang ilaw, tumambad sa kanila ang isang tanawing hindi nila malilimutan. Sa sahig ay may bakas ng dugo at likido. Nagkalat ito at tila nagmula sa isang pangyayaring hindi kaaya-aya. Kahit nasanay na silang humarap sa mabibigat na kaso, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng matinding pagkailang. Agad nilang iniulat sa estasyon ang kanilang nadiskubre. At makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang mas marami pang pulis upang isara ang gusali at simulan ang masusing investigasyon. Dahil sa matinding amoy, napilitan pa ang mga investigador na magsindi ng insenso upang mapawi ito at maipagpatuloy ang kanilang trabaho. Sa labas, tirik ang araw, ngunit sa loob ng apartment ay tila ayaw pumasok ng liwanag. Ang unit ay may sukat na humigit kumulang 290 square feet at binubuo ng sala, silid tulugan, banyo, kusina at isang maliit na balkonahe. Ang sala ay may simpleng kasangkapan, isang sofa, kabinet para sa telebisyon, aparador at isang maliit na altar na budista. Sa silid tulugan naman ay may 2 kama, isang double bed para kina Binghua at ang kanyang asawa at isang bunk bed naman para sa kanilang mga anak. Ngunit ngayon, parehong kama ang naglalaman ng mga bangkay. Si Binghua ay natagpuan sa double bed na nakasuot ng puting t-shirt at shorts. Siya ay nakatihaya. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay nasa ibabaw ng kama, habang ang mga binti niya ay nakalaylay at halos nakaluhod na sa sahig. Sa pagsisiyasat, nakita na siya ay nagtamo ng 10 saksak, kabilang na ang 3 sa kanyang mukha. Mayroon ding palatandaan na siya ay tinamaan ng matigas na bagay sa ulo at ang kanyang pinakamalubhang sugat ay isang malalim na hiwa sa leeg na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa itaas na bahagi ng bunk bed, natagpuan ang kanilang anak na babae na nakatihaya at may 8 saksak sa katawan. Sa ibaba namang bahagi ng bunk bed, natagpuan ang anak na lalaki, nakatagilid at nagtamo ng 5 saksak. At isa rito ay tumagos hanggang sa kabilang panig ng kanyang katawan. Sa likod ng kahoy na panel sa kanyang ulunan, makikita pa ang marka ng patalim na nag-iwan ng ebidensya ng matinding ginawang pananakit. Ang mga katawan ng 2 bata ay binalot pa ng kumot, ngunit dahil sa init at halumigmig,
Mabilis ang naging pagbabago ng kanilang katawan at nagsimulang lumabas ang mga likido na sumisipsip sa tela. Sa gitna ng pagsusuri, isang opisyal ang nakaramdam ng matinding pagkahilo at lumabas muna sa balkonahe para makahinga. Ngunit paglingon niya, napansin niyang may mga paa na nakasilip mula sa pintuan ng kusina. Nang kanya itong silipin, natagpuan niya ang isa pang bangkay. At sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at siya ay nasuka. Ang natagpuang bangkay ay si Li Fengmeng, ang asawa ni Bingwa. Siya ay nagtamo ng maraming saksak at karamihan ay sa ulo, leeg at itaas na bahagi ng kanyang katawan. Ang pinakanakakamatay na sugat ay nasa kanyang leeg na nagdulot ng pagkahiwalay ng bahagi ng leeg at galugod, kaya't ang kanyang ulo ay halos tuluyang mahiwalay. Natagpuan siyang nakadapa, ngunit ang kanyang ulo ay nakapaling ng pabaliktad at nakaharap pa itaas. Isang tanawing lubhang nakakagulat. Nakakapagtaka rin na parehong may sapatos sina Bingwa at Fengming habang ang dalawang bata ay nakapadyama pa. Isa itong detaling lalo pang nagdagdag sa hiwaga ng kaso. Sa masusing investigasyon, natuklasan na walang bakas ng puwersang pagpasok sa unit. Ang mga pinto at bintana ay maayos, walang anumang gamit o mahalagang bagay ang nawawala at hindi rin natagpuan sa lugar ang ginamit na armas. Isinailalim sa autopsy ang lahat ng biktima at ayon sa pagsusuri, batay sa antas ng pagbago ng kanilang katawan at iba pang palatandaan, tinatayang sila ay namatay ng humigit kumulang 3 araw bago madiskubre na tinatayang ika-4 ng Abril taong 1987. Isa pang mahalagang detalye ang lumabas mula sa forensic team. Ang uri ng mga sugat ay nagpapakita na higit sa isang klase ng patalim ang ginamit. Dahil dito, lumitaw ang posibilidad na higit sa isang tao ang sangkot sa krimeng ito. Sa isinagawang autopsy kay Bingwa, may natuklasan ng mga forensic expert na tunay na nakakagulat. Sa kanyang katawan ay makikita ang palatandaan ng pagkakuryente. May mga kawad na nakapulupot sa kanyang dibdib at tiyan. Dahil dito, agad na pinutol ng mga investigador ang supply ng kuryente sa apartment na gumagamit ng voltage tester upang siyasatin ang kama. Natuklasan nila na ang double bed na yari sa bakal ay sinadyang lagyan ng konektadong kawad mula sa saksakan. Bagamat hindi sapat na boltahe para magdulot ng agarang kamatayan, malakas ito upang makapagbigay ng matinding pagkabigla at makapagpawala ng malay. Mula rito, nabuo ng mga investigador ang teorya na si Bingwa ay maaaring nakuryente at napatigil sa paggalaw bago siya pinaslang gamit ang patalim. Sa loob pa ng apartment, nakatagpo rin ang pulisya ng isang kahina-hinalang tala. Isinulat ito gamit ang tinta ng kaligrapiya sa mataas na kalidad ng papel. At ang nakasaad dito, si Jiang Guoming ay may utang na ayaw bayaran. Inupahan ni Ronnie si Gui Liwang upang ayusin ito. Ngunit ang pangalang Gui Liwang, ayon sa Cantonese slang ay tumutukoy ito sa isang taong nagsisilbing tagasingil ng utang o tinatawag na loan shark enforcer. Ipinapakita ng tala na maaaring may kinalaman sa usaping utang ang motibo ng nangyari. Isang pagkakautang na nauwi sa karahasan. Ngunit lumitaw ang mas malalim na tanong. Sino nga ba si Gui Liwang? At sino naman ang tinutukoy na Jiang Guoming sa tala? Kailangan ng pulisya ng mga kasagutan. Ang uri ng papel, kalidad ng tinta at estilo ng pagsusulat gamit ang brush ay nagpakita na ang gumawa ng tala ay may alam sa Chinese calligraphy. Hindi ito tumutugma sa anumang gamit na natagpuan sa bahay ni Bingwa na nagbibigay linaw na ang tala ay hindi isinulat sa lugar kundi inihanda ng mas maaga. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng pulisya ang ilang sandatang may bakas ng dugo na itinapon sa mga balkonahe ng ikalawa at ikalimang palapag pati na rin sa kalapit na lugar. Kabilang na dito ang mga fruit knife, cleaver mula sa kusina at isang bakal na martilyo. Sa pagsusuri, nakumpirma na ang mga ito ay may dugo ng mga biktima. Sa ikalawang araw ng investigasyon, nagsagawa ang riot police ng malawakang paghahanap sa buong apartment complex ngunit wala silang nakuhang bagong palatandaan. Hanggang sa may dumating na isang mahalagang impormasyon. Isang babae na nakatira sa apartment direktang nasa ibaba ng unit ni Bingwa ang nag-ulat na noong 2:00 ng madaling araw noong ika-4 ng Abril, 3 araw bago madiskubre ang krimen. Siya at ang kanyang asawa ay nagising dahil sa malakas na kalabog mula sa kisame na parabang may mabigat na kasangkapang hinihila. Tumagal ito ng halos 1 minuto. Kasunod nito,
Narinig niya ang boses ng isang babae na nagsasabing, "Tama na, tapos na, maawa ka na." O isang katulad na pahayag. Ilang saglit pagkatapos, may narinig na malakas na pagbagsak sa bahagi ng kusina na sinundan pa ng tulong ng tubig mula sa banyo. Pagkatapos noon, biglang naging tahimik ang lahat. Makalipas ang 2 araw habang nagsasampay siya ng mga damit sa balkonahe, napansin niyang may mahina at hindi kanais-nais na amoy sa paligid. Inisip niya noong una na ito ay galing lamang sa isang patay na daga kaya't hindi niya ito binigyan ng pansin. Hindi niya alam na ang kanyang naaamoy ay may kinalaman pala sa nakakatakot na pangyayari na naganap sa itaas mismo ng kanyang tinitirhan. Dahil 4 ang biktima at kabilang dito ang pamilya ng isang pulis, itinuturing na lubhang seryoso ang kasong ito. Agad na nagsagawa ng malawakang investigasyon ang Quaichong Police Station at bumuo ng isang special task force para tutukan ang kaso. Ang malagim na sinapit ng 2 bata ay labis na nakaapekto sa publiko. Marami ang nagtatanong kung anong uri ng galit ang kayang magtulak sa isang tao upang gawin ito laban sa isang buong pamilya. Ang panganay na anak na babae, si Jiang Yuanwen, ay isang 11 taong gulang, samantalang ang kanyang nakababatang kapatid na si Jiang Zijie ay 6 na taong gulang pa lamang. Ayon sa punong guro ng paaralan ni Yuanwen, madalas itong hindi pumasok ng walang paalam. At sa loob ng 3 araw bago madiskubre ang krimen, hindi na siya pumasok sa klase. Ilang beses nang tinangkang tawagan ng paaralan ang kanyang mga magulang ngunit hindi sila kailanman sumasagot. Dahil kilala ang pamilya sa kanilang mahinang pagkikipag-ugnayan, hindi na pinilit ng paaralan ang pag-follow up sa pagkakataong iyon. Samantala, isang guro sa kindergarten na pinapasukan naman ni ZJ ang nagsabi na hindi na siya nakabalik sa klase sa loob ng 3 linggo matapos ang Lunar New Year holiday. Bukod pa rito, mayroon pa siyang 2 buwang hindi nababayarang matrikula. Inakala ng paaralan na baka kusa na lamang siyang inalis ng kanyang pamilya kaya nagpadala sila ng tauhan upang magtanong. Dito ipinaliwanag ni Feng Ming na siya ay masyadong abala sa trabaho kaya't hindi niya nadadala ang kanyang anak sa eskwela kaya pinaiwan na lamang niya ito sa bahay. Nang tanungin tungkol sa hindi nabayarang matrikula, agad niyang binayaran ng buo at nangakong muling i-enroll si ZJ kapag pumayag na ang kanyang schedule sa trabaho. Ngunit kapansin-pansin na ang paiba-ibang dahilan at kaswal na tugon ni Feng Ming ay nag-iwan ng mga tanong sa isipan ng mga guro at nagdulot ng pagdududa. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang pangalang Jiang Guoming na nakasulat sa tala ay siya palang tunay na pangalan sa kapanganakan ni Bingwa. Siya ay nagsilbi bilang pulis sa loob ng 15 taon. 2 taon matapos silang ikasal, lumipat sila ng kanyang pamilya sa tirahan para sa mga pulis na may asawa sa Quaichong. Noon, ang kanyang buwanang kita ay nasa humigit kumulang 5,000 Hong Kong dollars na itinuturing na maayos na sahod. Ngunit sa kabila nito, si Bingwa ay may malubhang bisyo sa sugal at madalas na natatalo. Dahil dito, palagi silang nahihirapan sa usaping pinansyal. Alam ng kanyang mga kaibigan at kakilala ang kanyang problema. Sa katunayan, halos lahat ng nakakasama niya ay napautang na siya sa isang punto. Nang wala nang gustong magpahiram sa kanya, siya ay lumapit na sa mga tagapagpautang na ilegal o mga tinatawag na loan shark. Madalas na dumadating ang mga maniningil sa kanilang bahay at lalo pang lumaki ang kanyang pagkakautang. Kaya't noong una, ang tala na natagpuan sa crime scene ay tila kapanipaniwala na may kinalaman ito sa utang. Ngunit mabilis na nakakita ng mga kahina-hinalang detalye ang mga investigador. Una, malabong malaman ng isang maniningil ang tunay na pangalan sa kapanganakan ni Bingwa dahil ito ay impormasyong alam lamang ng mga malapit na kaibigan at kamag-anak. Ikalawa, kung ang layunin ng isang loan shark ay maningil, hindi makatuwirang patayin ang may utang sapagkat mawawala ang posibilidad ng pagbabayad. At kahit pa na gumamit sila ng dahas bilang pananakot, bihira at hindi karaniwan na isama rito ang pagpatay sa buong pamilya lalo na sa mga bata. Unti-unting nagsimulang maghinala ang pulisya na ang tala ay isa lamang red herring, isang huwad na palatandaan na sinadyang iwan upang lituhin ang investigasyon. Sa kanilang muling pagtatanong sa mga kaibigan at kamag-anak ni Bingwa, may lumabas na hindi inaasahang impormasyon.
Isang pagkakataon daw matapos niyang mabayaran ang kanyang lahat ng pagkakautang, tila nagbago ang kanyang pagkatao. Tuluyan niyang tinalikuran ang pagsusugal. At bago pa man mangyari ang krimen, si Bingwa ay nakatama sa Mark 6 lottery kasama ang ilang katrabaho. At ang kanilang premyo ay umabot sa ilang libong Hong Kong dollars. Isang malaking halaga noong panahong iyon. Dahil dito, lalo pang nawalan ng bigat ang teorya tungkol sa loan shark. Sino man ang nasa likod ng pagpatay, malinaw na hindi lamang nila alam ang nakaraan ni Bingwa bilang sugarol, kundi alam din nila ang kanyang tunay na pangalan sa kapanganakan. Isang detalyeng maaari lamang magmula sa taong malapit sa kanya. Dahil walang malinaw na lead, inilipat ng pulisya ang kanilang atensyon sa mga taong matagal nang nakakakilala kay Bingwa. Ngunit kahit ito ay tila may pag-asa, hindi pa rin ito nagbigay ng diretsong kasagutan sa kaso. Hanggang sa dumating ang isang mahalagang breakthrough. Isang undercover officer mula sa Mongkok Police Station ang lumipat sa task force at nagsabing may impormasyon siya na makakatulong sa investigasyon. At mula rito, nagsimulang mabuksan ang mas malalim na detalye ng kaso. Ang opisyal na ito ay si Hei Wei, dating kasamahan ni Bingwa. Magkasama silang nagtrabaho noon sa parehong unit sa Mongkok at kilalang magkaibigan. Madalas din silang lumalabas upang uminom. Ayon kay Hei, sa mga linggo bago ang insidente, ang pinakamalaking alalahanin ni Bingwa ay hindi ang kanyang utang o trabaho, kundi ang kanyang asawa na si Feng Ming. Bago pa man sila ikasal, si Feng Ming ay nagtatrabaho bilang dancer sa isang nightclub sa Mongkok at may mga ulat na siya rin ay nasangkot sa sex work. Sa panahong iyon, undercover na pulis si Bingwa sa lugar. Sa isang operasyon, nagkakilala sila ng hindi inaasahan. Alam ni Feng Ming na ang isang pulis ay may matatag at disenteng kita. Kaya siya mismo ang lumapit at nagpakita ng interes kay Bingwa. Nahulog naman agad ang pulis sa kanyang ganda at alindog. At hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Ikinuwento ni Hei na ilang beses niyang binalaan si Bingwa na baka hindi magtagal ang kanilang relasyon, ngunit hindi ito pinakinggan. Sa huli, pinakasalan pa rin niya si Feng Ming at pagkatapos ng kasal, tumigil si Feng Ming sa pagtatrabaho sa nightclub at naging full-time na may bahay. Ngunit gaya ng babala ni Hei, hindi nagtagal ay lumitaw ang mga problema sa kanilang pagsasama. Lalo pang lumala ang bisyo ni Bingwa sa pagsusugal at karamihan ng kanyang buwanang sahod ay nauubos sa mga kasino, kaya humigit kumulang 1,000 Hong Kong dollars na lamang ang naiiwan para kay Feng Ming na ipanggastos sa kanilang tahanan. Dahil sa matinding pressure, nahulog din si Feng Ming sa pagsusugal at hindi nagtagal, nagkaroon siya ng utang na umabot sa 10,000 Hong Kong dollars. Nang hindi niya na ito mabayaran, nakiusap siya kay Bingwa na siya ay makipag-ayos sa mga loan shark. Sa takot at kaba, isinama ni Bingwa si Hei sa pakikipagkita sa mga nagpapautang. Sa kanilang negosasyon, pumayag ang nagpautang na tanggalin ang interes na patuloy na tumataas ngunit may kondisyon. Kailangang bayaran ni Bingwa ang buong principal na 20,000 Hong Kong dollars at 10,000 Hong Kong dollars na interes. Malaking halaga pa rin ito ngunit halos kalahati na lamang kumpara sa 50,000 Hong Kong dollars na dating kabuwang utang bago ang kanilang usapan. Tinanggap ni Bingwa ang kanilang kasunduan at binigyan siya ng 1 linggo upang makalikom ng pera. Ngunit pagdating ng takdang araw, mahigit 10,000 Hong Kong dollars lamang ang kanyang naipon. Bukod pa sa kanyang mga problema sa pagsusugal at utang, si Bingwa ay nasangkot din sa isang insidente sa trabaho. Dahil sa kanyang pagkakamali habang nasa assignment, isang kasamahan niyang pulis ang nasugatan. Bilang resulta, siya ay na-demote at nabawasan ang sahod. Hindi nagtagal, ipinanganak ang kanilang panganay na anak at lalo nitong pinabigat ang kanilang sitwasyong pinansyal. Bago naging dancer, si Feng Ming ay nagtatrabaho bilang driver ng bus. Nais niya sanang makatulong sa pamilya at agad na mabayaran ang kanilang mga pagkakautang kaya't sinabi niya kay Bingwa na magtatrabaho siyang muli. Sa pagkakataong ito, sa isang pabrika ng mga damit. Pumayag si Bingwa ngunit hindi nagtagal ay nadiskubre niyang hindi pabrika ang pinapasukan ng kanyang asawa. Muli pala itong bumalik sa nightclub bilang dancer at entertainer ng mga kliyente. Galit na galit si Bingwa nang makumpirma ito ngunit sa kabila ng kanyang hinanakit, pinili pa rin niyang manatiling kasal.
Ang dahilan ay malinaw dahil kakakuha lamang niya ng apartment sa police housing complex para sa mga may asawang opisyal. Isang napakalaking pribilehiyo lalo na sa masikip na lungsod ng Hong Kong. At kung magpapasya siyang mag-divorce, mawawala ang karapatan nilang manirahan doon. Kahit na unti-unti nang nababayaran ang kanilang mga utang, nagpatuloy pa rin si Fang Meng sa pagtatrabaho bilang dancer. Umabot pa sa puntong nagdala siya ng ilang kliyente sa mismong bahay nila, ngunit sa halip na ipahiya o ilantad ang asawa, pinili ni Bingwa na magbulag-bulagan. Inilipat niya ang kanyang kama malapit sa kusina at sanay na siyang umuwi ng gabi-gabi ng 10 oras dahil sa paniniwalang kung hindi niya makikita, hindi siya masasaktan. Matagal nang lumamig ang relasyon ni Bingwa at Fang Meng. Ang patuloy na pagtitimpi ni Bingwa ay lalo lamang nagpalakas ng loob ni Fang Meng hanggang sa tuluyan na itong nag-impake ng gamit at lumipat sa kanyang bagong karelasyon. Sa tuwing nagiinuman sila ng kaibigang si Hei, palaging ibinubuhos ni Bingwa ang kanyang sama ng loob. Aniya, ilang buwan nang hindi umuuwi si Fang Meng at wala siyang ideya kung sino ang bagong lalaki sa buhay nito. Dahil dito, nakiusap siya kay Hei na tulungan siyang alamin ang pagkatao ng lalaki. Dala ng simpatsya at nakikitang paghihirap ng kaibigan, pumayag si Hei. Pagkatapos ng sariling investigasyon, natuklasan niyang ang lalaki ay si Li Shenlai, 25 taong gulang mula sa Huizhou, Guangdong, China. Iligal siyang nakapasok sa Hong Kong mula mainland China noong 1979. Nakilala ni Shenlai si Fang Ming habang nagtatrabaho bilang waiter sa nightclub kung saan nagsasayaw ang babae. Di nagtagal, nagsama silang dalawa sa isang bahay sa Fanshuai, Pingshan. Nang maglaon, nagpalit ng trabaho si Shenlai at naging janitor sa isang gusali. Nang malaman ni Bingwa ang katotohanan, pinakiusapan niya si Hei na samahan siyang harapin si Shenlai. Bagaman nag-aatubili, sumama si Hei. Sinabi niya na kapag nagbago na ang puso ng isang babae, wala nang makakapigil dito. Ipinunto rin niya na kahit matakot si Shenlai at lumayo, tiyak na may papalit pa rin. Ngunit determinado si Bingwa kaya't napilitan siyang pumayag. Sa kanilang pagkikita, ibang kwento ang narinig mula kay Shenlai. Giit nito, si Fang Ming mismo ang kumakapit sa kanya. Sinabi pa niyang ilang beses na niyang tinangkang magkipaghiwalay ngunit hindi siya matigilan ng babae. Nakiusap pa nga siya kay Bingwa na pigilan ng kanyang asawa at huwag na siyang istorbohin. Ngunit matapos ang usapan, ganap na nag-iba ang pananalita ni Shenlai. Sa muling pagkukwento niya kay Fang Meng, binago at pinalala niya ang mga detalye. Nang marinig ito, labis na nagalit si Feng Meng at ibinuhos ang kanyang matinding galit kay Bingwa. Matapos ang pahayag ni Hei, nagsimulang magtuon ng pansin ang task force kay Shenlai. Natuklasan nila na noong ika-7 ng Abril, ang mismong araw na natagpuan ang mga bangkay, umalis si Shenlai ng Hong Kong. Ang tiempo ng kanyang pag-alis ay agad na nagdulot ng matinding hinala. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad ng Hong Kong sa pulisya sa mainland China upang humingi ng tulong sa investigasyon. Kasabay nito, nagsagawa rin sila ng paghahalughog sa tirahan at pinagtatrabahuan ni Shenlai upang makahanap ng anumang posibleng ebidensya. Ilang araw lamang ang lumipas, noong ika-18 ng Abril, dumating ang balita. Naaresto si Shenlai ng pulisya sa mainland habang sinusubukan nitong lisanin ang bansa. Agad siyang ibinalik sa Hong Kong at isinailalim sa masusing pagtatanong. Ayon kay Shenlai, bumalik lamang siya sa mainland upang dalawin ang mga kamag-anak at mag-alay ng respeto sa puntod ng kanyang mga ninuno. Iginiit niyang nagkataon lamang ang tiempo ng kanyang pag-alis at mariin niyang itinatanggi na siya ay tumakas. Dagdag pa niya, hindi niya raw alam na pinaslang si Fang Ming hanggang sa siya ay arestuhin. Inamin niya na totoo ang kanyang relasyon kay Fang Ming, ngunit mariin niyang ipinahayag na wala siyang kinalaman sa krimen. At dahil walang natagpo ang fingerprints, armas o matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa lugar ng insidente, napilitan ng pulisya na palayain siya pansamantala. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga investigador. Tahimik silang nagsagawa ng surveillance operation laban kay Shenlai at nagpakalat ng peking impormasyon sa media na nagsasabing may 5 suspect. Kabilang na ang kalalakihan at kababaihan na naaresto na nakaugnay ng kaso. Ngunit ang totoo ay naimbento lamang ang mga taong ito. Isang taktika lamang ito para maligaw ang isip ni Shenlai at mahikayat siyang magkamali ng kilos o salita. Noong ika-1 ng Mayo,
Isang babaeng pulis na nagpanggap bilang mamamahayag ang lumapit kay Shinlay para sa isang panayam. Nag-alok siya ng maliit na bayad kapalit ng kanyang oras at dahil naakit siya sa pera, agad itong tinanggap ni Shinlay. Sinimula ng huwad na reporter ang usapan sa pamamagitan ng pagbati kay Shinlay na para bang siya ay tuluyan ng naalis sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Sinabi niya na naiintindihan niya kung gaano kahirap ang maging biktima ng maling akusasyon. Mabilis naman na nagbukas ng damdamin si Shinlay. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang kamalasan at sinisi ang pulisya sa pagkasira ng kanyang buhay at pagdungis sa kanyang reputasyon sa harap ng kanyang pamilya. At nang tanungin siya tungkol sa kanyang mga libangan, buong yabang niyang sinabi na siya ay mahusay sa Chinese calligraphy. Madalas daw siyang mag-ensayo sa pagsusulat gamit ang tradisyonal na brush at ipinakita pa sa reporter ang ilan sa kanyang mga gawa. Ngunit hindi nagtagal ang peking mamamahayag sa paksa ng calligraphy. Makinis niyang inilipat ang usapan tungkol sa buhay pag-ibig ni Shinlay at dito nagsimulang magkaroon ng problema sa kanyang kwento. Ang kanyang pahayag sa reporter ay taliwas sa nauna niyang sinabi sa mga pulis. Ipinahayag niya na magkaibigan lamang daw sila ni Fang Meng at noong una silang magkakilala, wala raw siyang kaalam-alam na may asawa na pala ito. Dagdag pa niya, mayroon daw siyang kasintahan na nakatira sa Shenzhen at masaya raw ang kanilang relasyon. Aniya, nag-usap na sila tungkol sa kasal. Ngunit kalaunan ay napatunayang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. Sa pagtatapos ng panayam, nag-alok pa si Shinlay ng isang personal na regalo. Gumamit siya ng mataas na uri ng papel, isang tradisyonal na brush at sariling tinta mula sa kanyang tahanan upang magsulat ng isang handwritten calligraphy piece para sa reporter. Samantala, iniimbestigahan din ng pulisya ang mga katrabaho ni Shinlay. Ilan sa kanila ang nakaalala na noong ika-4 ng Abril, ang araw ng krimen, napansin nila na may sugat si Shinlay sa kanyang hita. Bagamat nakabalot ito sa benda, paminsan-minsan ay may pagdurugo pa rin. Dahil naaawa sila, inilagay siya sa mas magaan na tungkulin. Ngunit noong gabing iyon, sa isang hapunan kasama ang kanyang mga kaibigan, sa ilalim ng impluwensya ng alak at emosyon, hindi sinasadyang nabunyag ni Shinlay ang isang lihim. Inamin niya ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng 4 na miyembro ng pamilya sa police housing complex sa Kwaichong. Dahil dito at sa iba pang lumalaking ebidensya, unti-unting nabuo ng mga investigador ang posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Gusto nang makipaghiwalay ni Fang Ming kay Bingwa ngunit marin itong tinanggihan ng lalaki. Sa kalaunan, lumabas ang alegasyon na si Fang Ming at ang kanyang karelasyon na si Shinlay ay nagplano ng pagpatay laban kay Bingwa. Noong ika-3 ng Abril, ginamit ni Fang Meng ang dahilan na ilabas ang pamilya para magpalipas ng araw. At habang wala sila, pumasok si Shinlay sa apartment gamit ang ekstrang susi na dati niyang nakuha. Doon niya ikinabit ang kuryente sa metal na bed frame upang maging isang patibong. Pagsapit ng gabi, makaraan ang hapunan, bumalik ang pamilya sa kanilang tahanan. Inihiga ni Fang Ming ang mga bata at pagkatapos ay iminungkahi niyang maglakad muna sila ni Bingwa upang matulungang matunaw ang kanilang kinain. Bandang hating gabi, nagbalik sila sa apartment at hindi alam ni Bingwa na si Shinlay ay nakatago sa balkonahe bilang bahagi ng kanilang plano. Naupo si Bingwa sa likod ng kama at nagsimulang maghubad ng kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng kuryente at nawalan ng malay. Doon na lumabas si Shinlay. May napagkasunduan silang alibay na ihaharap sa mga pulis kung sakaling kailanganin. Ang di umano'y pagdating ng dalawang hindi kilalang lalaki na hinahanap si Bingwa. Sa kanilang inihandang alibay, kunwari raw ay inutusan ni Bingwa si Fang Meng na bumili ng sigarilyo upang makalabas siya sa apartment. Sa kanyang pagbalik, madadatnan na lamang niyang patay na ang kanyang asawa at nakatakas na ang mga lalaki at nag-iwan ng isang tala bilang palatandaan. Matapos pagtibayin ang kanilang kasinungalingan, iniwan ni Shinlay ang tala sa mesa ng kainan at pinatungan ng martilyo. Pagkatapos ay sinaksak niya ang leeg ni Bingwa upang tiyaking patay na ito. Ngunit bago niya maalis ang kuryente, may narinig siyang mahinang tinig. Ang bunsong anak na si Jiang Zijie mula sa kanyang kama sa ibabang bahagi ng bunk bed ay biglang nagsalita ng mama. Bagaman nagsasalita lamang sa panaginip ang bata, nagpanik si Shinlay. Ang akala niya ay nadiskubre na siya kaya't sa sobrang takot, sinaksak niya ang bata. Napatigil si Fang Ming,
Nang lamig at hindi agad nakakilos. Umakyat si Shinlai sa itaas ng bank at doon naman sinaksak ang natutulog na si Jiang Yuanwen na 11 gulang pa lamang. Sa puntong iyon, napasigaw si Feng Ming ng, "Tama na!" Ngunit huli na. Itinulak siya ni Shinlai at itinuloy ang kanyang ginagawa. Dali-dali namang umatras si Feng Ming papasok ng kusina. Nalito si Shinlai at sinundan siya at hindi tiyak kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit biglang umikot si Fang Ming at tinaga siya gamit ang kutsilyo. Bagaman nakailag ng kaunti si Shinlai, tinamaan pa rin ang kanyang hita. Dahil sa galit at sakit, tuluyang sumabog ang kanyang emosyon at paulit-ulit niyang pinagsasaksak si Fang Ming hanggang sa ito ay bumagsak. Sa gabing iyon, 4 na miyembro ng pamilya ang nasawi. Matapos ang insidente, binalutan ni Shinlai ng tela ang kanyang sugatang binti at maingat na inisip ang susunod na hakbang. Upang lituhin ang mga investigador, kumuha siya ng iba't ibang kutsilyo mula sa kusina at muling sinaksak ang mga biktima. Gumamit din siya ng martilyo upang hampasin ang ulo ni Bingwa upang magmukhang gawa ng maraming salarin ang krimen. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa banyo upang linisin ang sarili at punasan ang mga bakas ng fingerprint. Nang makasiguro na wala ng kahinahinalang naiwan, tahimik siyang lumabas ng apartment. Hindi na niya isinara ang pinto at sinadya niyang iwan itong nakabukas upang magbigay ng impresyon na ang salarin ay isang taong malapit kay Bingwa at malayang nakapasok sa kanilang tahanan. Makalipas ang 6 na buwan, matapos makalap ang sapat na ebidensya, opisyal na inaresto ng pulisya sa Hong Kong si Shinlai. Noong Abril ng 1988, umakyat ang kaso sa paglilitis sa Hong Kong Supreme Court kung saan naharap siya sa 4 na bilang ng murder. Sa loob ng paglilitis, marami ang mga dating kasamahan ni Shinlai sa trabaho ang nagsilbing saksi. Isang may-ari ng nightclub na nagpatunay na noong 1 taon bago ang insidente, nagtrabaho si Shinlai bilang server sa kanyang club. Doon niya nakilala si Fang Ming sa pamamagitan ni Shinlai na ipinakilala ito bilang asawa niya. Ang kanilang kilos ay kapansin-pansing malapit at puno ng lambing at maging sa paglalakbay patungo sa mainland China ay magkasama sila. Ang pahayag na ito ay taliwas sa sinabi ni Shinlai sa undercover na opisyal na sila ni Fang Ming ay magkaibigan lamang. Isa pang saksi, isang babaeng lumipat sa Taiwan ay bumalik pa sa Hong Kong para lamang magbigay ng testimonya. Ikinuwento niya na sa mismong araw ng krimen, nakita niya ang sugat sa hita ni Shinlai na umaagos ang dugo at tumatagos na sa kanyang pantalon. Siya pa mismo ang tumulong na lagyan ng medical tape ang sugat at hindi na malayang posibleng mula iyon sa gabing may naganap na patayan. May isa pang kaibigan si Shinlai ang nagsumiti ng kopya ng kaligrabiyang isinulat niya. At nang suriin ito ng mga eksperto, lumabas na may matibay na pagkakatulad sa handwritten note na natagpuan sa crime scene. Pareho ang ginamit na papel na may tatak na Moon Palace, pareho ang uri ng tinta at tumutugma rin ang sulat kamay. Sa buong paglilitis, itinanggi ni Shinlai ang lahat ng paratang. Ngunit matapos ang halos 1 buwang pagdinig, naglabas ng hatol ang hurado. Guilty si Shinlai sa 3 bilang ng murder at 1 bilang ng manslaughter. Kaya't ipinataw sa kanya ang parusang kamatayan. Nagsampa siya ng apela ngunit hindi nagbago ang desisyon ng korte at nanatili ang hatol. Noong 1993, tuluyang ipinawalang bisa ng Hong Kong ang death penalty kaya't ang sentensya kay Shinlai ay ibinaba sa habang buhay na pagkakabilanggo. Ngunit ang alaala ng kaso ay nananatiling sariwa lalo na sa police housing complex kung saan nakatira roon ang pamilya ni Bingwa. Maraming residente ang nangangamba at nababahala matapos ang insidente. Ilan ang agad na lumipat habang ang iba, bagamat nananatili pa, ay nagpahayag ng kagustuhang lumipat sa sandaling makahanap ng bagong tirahan mula sa kanilang mga nakatataas. Kumalat pa ang mga chismis at paniniwala na nandoon pa rin daw ang mga espiritu ni Bingwa at ng kanyang pamilya sa gusali. Dahil dito, nagsama-sama ang mga residente at nag-ambaga ng pera upang magdaos ng seremonyang espiritual. Nag-anyaya rin sila ng isang Taoist priest upang magsagawa ng ritual at panalangin na umaasang magdadala iyon ng kapayapaan sa kaluluwa ng mga biktima. Samantala, si Shinlai ay pumasok sa kulungan na dala ang mga alaalang hindi niya kailanman maipapahayag. Ipinagmamalaki niyang minsan ay kumilos siya dahil sa pag-ibig, ngunit sa huli ay ibinalik niya iyon ng dugo at kapahamakan.
Kasabay nito, sumiklab ang mga tanong. Si Shinlay lang ba ang tunay na may sala? Marami ang naniniwala na si Feng Ming ang siyang nagsindi ng mitsa ng trahedya. Ang kanyang labis na pagnanasa, pagtataksil at pagkahumaling sa luho ang nagtulak sa kanya upang manipulahin at pagsamantalahan si Bingwa, dahilan upang malubog sila sa utang at kalaunan ay planuhin ang pagpatay sa sariling asawa. Para sa ilan, ang pagkamatay ni Feng Ming sa mismong kamay ng taong kanyang kinukonsinti ay isang malupit na kabalintunaan. Isang anyo na tinatawag ng iba na poetic justice. Ngunit si Bingwa, ang pangunahing biktima, ay hindi rin ganap na inosente. Ang kanyang pagkakasangkot sa sugal, kakulangan ng paninindigan at labis na pagtitimpi ay nag-ambag din sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Sa bulag na tiwala, hinayaan niyang lumalim ang pandaraya ng asawa hanggang sa humantong ito sa trahedya. Ang kanyang kahinaan ay hindi lang naging kapahamakan niya, kundi pati na rin ang kanyang dalawang anak na nadamay at nasawi. Sa kabaligtaran, si Heiwei, kaibigan at kasamahan ni Bingwa, ay nagsilbing kabaligtaran. Sinubukan niyang payuhan at pigilan si Bingwa mula sa kapahamakan, ngunit siya ay naging walang laban sa paulit-ulit na pagtanggi ng kanyang kaibigan. Bagamat wala siyang direktang pananagutan, ang bigat ng guilt at trauma na kanyang dala matapos ang pangyayari ay nagsilbing matinding paalala na minsan, ang kakulangan ng pagkilos ay nagbubunga ng pagsisising huli na ang lahat. Ang kasong ito ay isang madilim na larawan ng kalikasan ng tao na puno ng kasakiman, pagtataksil, at mga desisyong hindi na mababawi. Isa itong paalala sa kahalagahan ng kalinawan ng isipan at tamang pagpili. Hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa pamilya at lipunan. Sapagkat kapag dumating ang trahedya, huli na ang pagsisisi. Pahalagahan natin ang tunay na mahalaga, linangin ang pagmamahal, katapatan at malasakit upang ang buhay ay hindi lang basta pag-iral kundi isang makabuluhang paglalakbay. At dito nagtatapos ang kaso ni Bingwa, Feng Ming at Shinlay. Isang kwento ng kasakiman, pagtataksil at mga desisyong nagbunga ng trahedya. Ang tanong, sino nga ba ang tunay na may sala? At may matututunan ba tayo mula sa kwentong ito? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. At para sa mas marami pang true crime stories na gaya nito, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood. Ingat lagi at magkita tayo muli sa susunod na video.